Analysis, paralysis mga ka-agri ang nangyari sa atin dito sa ating kalamansi na pitasin. Yan o, pitasin na mga ka-agri, lalaki na. Dito nagabang tayo ng presyo after natin magpapitas ng first batch. 1.3 ang kuha na sa puno, biglang bumagsak nung makayari tayong pumitas, nag 800, 900, ganon ang naging lakad. At tayo nga hindi natin pinasagad yung pitas dahil alam natin na bago pa lang ang summer baka nga tumaas. Kaya pinakuha lang natin yung mga pitasin talaga, yung medyo malalaki. At nag-abang tayo. At naka 122 bags nga tayo ng good doon. Pero yung mga nakaraang linggo, umangat uli yung kalamansi. Nung nakaraang linggo lang, nag 950. May kumukuha 900, 950, umangat uli. Kasi nag 800 pa yan after natin magpapitas. At medyo nag-aabang tayo ng presyo. Baka nga bumalik na uli yung taas. Pero anong nangyari mga ka-agri, ngayon buhat ngayong araw bumagsak ang kalamansi. Pero hindi na tayo pwedeng maghintay pa dahil yung mga kalamansi natin nasisilad na o medyo dumidilaw-dilaw na yung iba. Hindi na natin pwedeng paghintay ito, kaya kahit mababa pinapitas na rin natin. Ngayong araw papapitas na tayo ng second batch ng pitas natin. Baka maka 100 bags na naman ito o baka higit pa. Ang isang problema nga lang talaga, hindi na natin pwedeng pagtagalin nito. Kaya papakuha na lang uli natin yung malalaki dito. At baka sakali makapag-abang ulit tayo ng presyo sa susunod na third batch ng pitas. Yun, minsan talaga hindi pumapabor ang pagkakataon sa atin. Ang market ng kalamansi minsan hindi talaga pumapabor yan kung saan natin gusto. Talagang dami na nagpapapitas ngayon. Marami na rin tayong dilaw mga ka-agri. Nasilad na yung kalamansi kahit lagi natin pinapatubigan ito, lagi nating ni-spray ng foliar, marami na rin dumilaw kasi nga sa dami ng bunga agad na hihinog, nabibigla, hindi makayanan ng puno. At napakarami ng dilaw na itong sa atin na to, marami ng medyo silad na, ika nga, ibig sabihin ng silad, hindi pa naman yun talaga totally reject. Kaya lang mga ka-agri, ang isang problema na to, kung paghihintay pa natin to ng mga 1 week pa ay mahihinog na to, mas maraming marireject mga ka-agri. Yun lang, kung saan tayo umabot na presyo wala tayong magagawa, ganun talaga. Dito na natin pinapunta sa dulo yung mamimitas dahil doon yung mas maraming naiwan na pitasin nung nakaraan na hinalaw lang yun, o ibig sabihin pinili na lang talaga nung last day, pinili na lang talaga yung malalaki. Kaya doon natin sila pinaumpisahan uli ngayon. Sa dulo na natin pinaumpisahan para papunta naman sila sa tabing karsada o sa tabing kubo. Dito kasi mas marami talagang mga pitasin mga ka-agri. At volume dito sa dulo na to, nasa 200 puno ito. Baka makapag-ahon dito ng mga 50 to 70 red bag siguro. Sagad siguro 70 red bag. Pero yung 50 red bags dito, tali dito, may ahon dito mga ka-agri. Halos pitasin na dito yung mga kalamansi. Konti na lang may iwanan dito para sa susunod kasi halos sabay-sabay na. Second batch na kasi ng pitasan. Ito na yung pinaka-volume talaga ng pabunga pagka second batch na ng pitasan. Ayan o, makita nyo. Ayan nga, naging presyo 750 na lang mga ka-agri. Medyo laki na ibinaba. Volume na naman mga ka-agri ang nagpapapitas ngayon. Ang mga buyer talagang nambabarat dahil sa dami ng kukunan nila na kalamansi ngayon, nasabay-sabay na naman. Ito siguro baka tansya ko baka tumaas yung kalamansi, makamahal na araw na siguro, April na siguro ito. Mura ilan inalis mo kanina? Ha? 15. Tapos ngayon ilan yan? 15, makakagaling 15 uli i-deliver. Ayun. 25 pipitasin lahat. Okay. 25 wala na. po. Bukas naman. Pitas. 50. 50.
50 red bag and Ano? dalawat kalahating reject. Day 1 mga ka-agree ng ating pitas dito sa batch 2 na po ng pitasan natin to. Pangalawang harvest na natin ito pero unang araw sa batch 2. At naka 50 bags tayo plus dalawang reject. Hindi po masyadong marami yung reject natin ngayon. Doon nga sa kalahati pa lang yung napitasan dito. At hindi pa po rin pitasan yung kalahati. Bukas siguro baka maka 15 red bag pa tong kalahati na to. Baka maka 65 bags na good itong lahat itong kalahati na to. At bukas siguro baka hapon na sila makalipat doon sa day 2 natin. Yun, 450 puno ay day 1 na pinipitas natin ito ay nakaka 50 bags na tayo sarado na good. At 3 araw na naman itong pitasan na ito mga ka-agree. Hindi natin ito kayang yariin ng 2 araw. Unang-una yung mamimitas natin hindi naman ganun kadami. At hindi naman din tayo pwede magpapasok ng mga ibang mamimitas dito kasi kumbaga sa kanila na talaga to, kumbaga sa ano na nila to ito na yung tanggap na nila sa atin to, kay mababa kalamansi, kay mataas sila pipitas dito, hindi nila pwede iwanan nito mga ka-agree. Sabi nga dito sa amin yung term dito, saklong na nila to, kumbaga hawak na nila to itong kumbaga parang kontrata na nila to na pipitasan nila to mura, mataas, konti ang bunga, maraming bunga. Basta tinawag natin sila, hindi sila pwedeng hindi pipitas kasi parang kontrata na kasi yan mga ka-agree. Yun. At tayo, respeto rin naman natin yan na hindi na tayo kahit na lang gusto nating magpapitas ng marami, hindi naman din tayo pwede magpapasok ng ibang mamimitas kasi nga dito may mga mamimitas dito na nung nakaraan hindi naman isinagad yung pitas. Siyempre babalikan nila ngayon yun. At siyempre kung iba nga naman makikinabang nun, hindi nila intention na kumita lang malaki noon, mapitas kahit medyo alanganin, pero talagang pinupulido nila yung pitas. Siyempre nakaka ano naman yun sa pumitas. Siyempre masakit sa kanila yung kung papipitas mo sa iba. Kaya sila na lang din na magdidesisyon niya kung magsasama sila ng mamimitas. At yun nga. At bukas day 2 sana ay maghapon uli yung pitas para marami tayo ulit makuha kasi mga ka-agree. Ang farm gate price ngayon ay 750 na lang dito sa lugar namin. May kumukuha 800 kaso lang yung iba paunti-unti lang, 10-10 lang, ganoon lang, 15. Kaya tayo kasi syempre maramihan tayo kaya sa 750 lang tayo, doon tayo nakapag-deal. At hindi na nga natin to napataas ng gusto kasi kaninang umaga talagang bumubulusok na agad yung presyo at hindi naman di tayo pwede mag-abang na ng presyo kasi nga yung kalamansi natin medyo dumidilaw na yung bunga. At hindi na natin pwede paghintay pa to ng kahit 1 linggo man lang. Kaya tayo, kung yun ay inabutan natin presyo kanina, wala talaga tayong magagawa. Siyempre, siguro yung iba, sa ibang lugar dito sa Nueva Ecija, matataas yung kuha ng iba. Depende kasi ang mga ka-agree sa lugar, lalo na kung yung lugar mo ay bulto, volume yung mga nagpapapitas. Siyempre, yung mga biyahero dyan, maraming kinukunan, oversupply na. Kaya siyempre, babagsak talaga yung kalamansi. Yan talaga minsan. Hindi naman palaging ganon, tulad nga nung nakaraan 1.3 yung farm gate price natin. Maganda rin yung na-harvest natin, may gitsanda 122 nung unang araw, nung unang batch ng pitas, 3 days nga pinitas yun. At nakaneto na tayo ron, nakalabas tayo ng puhunan, neto. Yun. At ito, kahit na lang medyo mababa, neto pa rin naman natin ito mga ka-agree. Kaya pasalamat na lang din tayo kung saan umabot yung presyo ng kalamansi. Mahalaga sa pagkakalamansi farming ay kumikita. Huwag naman yung palaging stand money o lugi mga ka-agree. Dito naman sa kalamansi farm natin, hindi naman tayo nalulugi sa pera dito. Minsan nakaka-stand money tayo, pero kadalasan kumikita rin tayo talaga dito. At kahit na lang hindi ganun katataas yung nagiging presyo dito, kumikita pa rin talaga tayo. Kasi dinadaan natin to sa maraming bunga sa volume na harvest. Kaya nga, kung volume yung bunga ng kalamansi mo, yamado ka dyan mga ka-agree.